Rollback sa presyo ng diesel at gasolina posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Nasa 1 bilyong pondo ilalaan ng Department of Transportation para sa service contracting program ng pamahalaan. Umano'y tangkang pagpapatalsik kay House Speaker Bogie D. III. Itinanggi ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Commission on Elections, inilabas na ang kalendaryo para sa gaganaping 2026 BARM elections sa Setyembre. Internal cleansing sa loob ng PNPA ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. kasunod na nangyaring hazing sa ilang kadete sa loob ng akademya. At tunghayan ang kwento ng pagpapakita ng diwa ng pagtulong sa mga tsuper na higit na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 10, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Lumakas pa bilang tropical storm ang tropical depression na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ang bagyo na may international name na Sinlaku ay nasa layong 2,725 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Mas lumakas din ang taglay nitong hangin na nasa 65 kilometers per hour at may pabugso na nasa 80 kilometers per hour. Tumutulak ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, wala pa naman itong direktang epekto sa bansa sa ngayon. 4 na lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng Danger Level Heat Index o nasa 42 degrees Celsius ngayong araw o April 10. Batay sa forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabilang dito ang Dumangas sa Iloilo, Catarman sa Northern Samar, Zamboanga City at Cotabato City. Bunsod nito, pinag-iingat ng PAGASA ang publiko dahil sa mga heat-related illnesses, pangunahin na ang heat stroke. Posible magpatupad ng bawas presyo sa langis ang mga oil industry players sa susunod na linggo. Ito ay matapos i-anunsyo ang pagkakasundo ng US at Iran sa 2 linggong tigil putukan. Batay sa inisyal ng pagtaya ng oil industry sources, maaaring magkaroon ng higit 2 piso hanggang 8 pesos na rollback sa diesel, habang nasa piso hanggang 4 na piso kada litro naman ang inaasahang mababawas sa presyo ng gasolina. Gayunman, maaari pa rin nila itong magbago depende sa resulta ng oil trading ngayong araw, pati na ang development sa gagawing pag-uusap ng Amerika at Iran. Sisimulan na sa April 15 ang pagpapatupad ng Service Contracting Program at pagbibigay ng 10 peso per liter fuel subsidy para sa mga public utility vehicles. Ito'y bilang dagdag tulong ng pamahalaan sa transport sector sa gitna ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Narito ang report ni Nel Maribohok. Isang transport package assistance ang ibibigay ng pamahalaan simula sa susunod na linggo. Ito ang resulta sa huling pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Uplift Committee, kung saan ilang hakbang pa ng pamahalaan ng kanyang inanunsyo na ipatutupad at inaasahang makakatulong para mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Una na rito ang pagpapatupad ng Service Contracting Program ng Department of Transportation simula April 15 at diskwento sa pamasahe para sa mga commuter. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter,
May kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Magbibigay rin ang pamahalaan ng dagdag na fuel subsidy sa mga Public Utility Vehicle o PUV na 10 piso sa kada litro na kanilang pinapakargang diesel o gasolina. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Ipatutupad niya ito sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang mga hakbang na ito hindi lang para tugunan ang transport cost, kundi pipigilan rin anya nito ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maglalaan ang nasa 1 bilyong pisong halaga ang Department of Transportation para sa sisimulang Service Contracting Program sa April 15 kung saan inaasahan na nasa mahigit 1,000 transport operators ang makikinabang. Bukas naman ilalathala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang detalye ng mga ruta na sakop na ipatutupad na programa. Mula sa San Juan City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, kasali ba lahat dyan sa Service Contracting Program ang lahat ng uri ng transportasyon at gaano naman katagal yan ipatutupad ng Department of Transportation? Magandang umaga, Ella. Ayon sa Department of Transportation, hindi pa kasali rito yung mga taxi, motorcycle taxi at Transport Network Vehicle Service o TNVS dahil wala silang specific na ruta. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, hindi naman nangangahulugan na wala silang inihahandang programa para sa kanila, lalo na at apektado rin sila ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, inilahad ng DOTR na maglalaan sila ng nasa 1 bilyong pisong pondo para sa Net Service Contracting Program. 800 million pesos ang ilalaan para sa road transportation at 200 million pesos naman para sa maritime transport. Sa naturang programa, inaasahang nasa 1,000 transport operators, 50,000 PUV units tulad ng jeepney, UB Express, city buses at EDSA bus carousel at nasa 15 million passengers daily rin ang makikinabang sa naturang programa nationwide. Ang programang Net Service Contracting po ay nationwide at ang makikinabang, tulad po ng sinabi natin dito, no, ang programang ito is based on routes. So, ang bilang ng LTFRB, there will be 823 routes na makakasama dito sa net service contracting natin nationwide. Sa naturang programa, inaasahan din na makapag-uuwi ng nasa 1,000 piso kada araw nakita ang mga driver. Ngunit kailangan nilang magbigay ng 20% discount sa lahat ng mga pasahero. Bukas naman ilalathala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga ruta na sakop ng Net Service Contracting Program. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, sa pamamagitan ng online payment ang magiging pagbabayad nila na idadaan sa bank account o e-wallet ng mga benepisyaryo. Gagamit din ng Global Positioning System o GPS at manual monitoring ang ahensya sa mga PUV units na kasali sa programa. It helps a lot pag electronic kasi nakatransmit kagad sa amin. As compared to pag manual, itatransmit pa yan sa LTFRB office, titignan ng LTFRB, iba-validate pa yung mga signatures dyan. So medyo mas tedious yung process ng manual. Kaya nga hindi kaya to that. We understand the additional cost of 500 pesos. Pero mas mapapabilis naman po ang ating pagbabayad.
Lagiit pa ng DOTR na hanggang 20% discount pa lang yung kaya nilang ibigay sa mga pasahero dahil kung ililibre nila sa pamasahe ang mga pasahero ay maaaring 48 hours lang o katumbas ng 2 araw. Tatagal ito nga nasa 1 billion pesos na imbes na pang 2 linggo hanggang 3 linggo. At yan muna ang ating update mula rito sa San Juan City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Dismayado ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG kaugnay ng sistema ng rescue buying sa produkto ng mga magsasaka. Ayon sa grupo, hindi umano nito na ibibigay ang makatarungang presyo sa ani ng mga magsasaka, sa halip ay mas mababa pa kung minsan sa farm gate price. May ulat si Mia Alonzo. Sa gitna ng sunod-sunod na hakbang ng pamahalaan at ilang mga grupo upang matulungan ang iba't ibang sektor, kabilang na ang muling pagbubukas ng community pantry, pamamahagi ng ayuda at iba pang inisyatibo para sa transport sector at komunidad, bunsod ng sobrang taas ng presyo ng langis na dulot ng digmaan sa Middle East. Naglabas ng kanilang sentimiento ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa sistema ng rescue buying sa produkto ng mga magsasaka. Ayon sa grupo, bagamat may magandang hangarin ang rescue buying sa mga aning gulay at iba pang produkto ng farmers, lumalabas anila sa mga ulat na tila nagiging pahirap pa ito dahil sa lalong pagbagsak ng presyong natatanggap ng mga magsasaka na halos katumbas na lamang ng kanilang puhunan o di kaya naman ay mas mababa pa kaysa dito. So, yun lang ang sinasabi natin na although maganda siyang pakinggan rescue buy, unfortunately, nandun pa rin yung abuse, yung pagkasamantala sa presyo na dapat ay nabibili nila from farmers. Paliwanag ng SINAG, isa sa mga nakikita nilang negatibong punto ng rescue buying ay ang presensya ng mga middleman o traders na nagsisilbing tagapamagitan sa pagbili at distribusyon ng mga produkto. Sa ganitong setup, hindi direktang nakikinabang ang magsasaka dahil ang kita ay napupunta pa sa mga consolidator o biyahero. Dagdag pa rito, nagiging normal umano ang mababang presyuhan sa ilalim ng rescue buying na taliwas sa layunin nitong tulungan ng sektor ng agrikultura. Isa sa mga inihalimbawa ng SINAG ang bentahan ng puting sibuyas. Anila, dapat na binibili ito sa kanila ng halagang 30 hanggang 35 pesos ang kada kilo upang kumita sana ang mga magsasaka. Subalit sa kaso ng rescue buying, mas mababa pa dito ang presyong iniaalok sa kanila, kaya't imbes na kumita, napipilitan na lamang ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani upang hindi ito masayang. Ang sinasabi lang natin kasi marami ang gustong tumulong at marami ang tumutulong. Sana hindi sa rescue buying prices kinukuha. Kasi nga, ibig sabihin ng rescue, kumbaga, imbis na mabulok, bilhin mo. Sana ang konsepto pa rin, kung ano yung fair price na dapat makuha niya, yun ang bilhin pa rin sa ating mga farmers. Diba, sa onions, kung red yan, at least sana maka 45 or 50. Para medyo maganda yung benta ng farmer, yung white onion, nasa 30 to 35 pesos, at least kumikita sila. Gayunman, binigyang diin ng SINAG na mahalaga ang layunin ng rescue buying, ngunit kinakailangan nitong maipatupad ng maayos upang maiwasan ang pang-aabuso at masiguro na talagang nakatutulong ito sa mga magsasaka, lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang gasto sa produksyon. Git rin ng grupo na kung nais tumulong, mas mainam din anila kung direkta nang bumili ng produkto mula sa mga magsasaka upang maiwasan ang presensya ng mga middleman. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang roll-out ng 8 bilyong pisong ayuda para sa mahigit 42,000 barangay sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bawat barangay ay makatatanggap ng 200,000 pesos para sa mga proyektong pang-edukasyon, panlipunan at pangkabuhayan. Bahagi ito ng Bawat Barangay Makikinabang program upang matulungan ang mga komunidad na makayanan ang epekto ng krisis sa Middle East. Maaaring gamitin ang kalahati ng pondo sa mga proyekto tulad ng street lights, patrol vehicles at generators
para sa kaligtasan at serbisyong pangkalusugan. Ang natitirang pondo ay ilalaan sa Finisher Program upang matulungan ang mga estudyanteng malapit nang makapagtapos sa kolehiyo. Pangungunahan ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapatupad ng programa na target maipamahagi bago mag-Hunyo ngayong taon. Maituturing na distraction para sa House Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang mga petisyong inihain sa Korte Suprema laban sa impeachment proceedings ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, tiwala ang mambabatas na hindi kakatigan ng Supreme Court ang kampo ng pangalawang Pangulo. May ulat si Rosalie Coz. Aminado si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na sa halip na mapagtuunang mabuti ng pansin ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nahati pa ang atensyon ng mga miyembro ng House Justice Committee. Ito ay dahil sa petisyong inihain ng kampo ng pangalawang Pangulo sa Korte Suprema na naglalayong ipatigil ang impeachment proceedings. Giit ng kongresista na endorser ng isa sa dalawang reklamong impeachment, ganito ang estratehiya ng kampo ni VP Duterte. So not necessarily unexpected dahil nga yun na yung nakikita nating track or tack nila na they will do everything that as may be available to them, mga supposed legal remedies available to them just to derail, delay, and altogether stop the impeachment proceedings. Yan na nga, ito ay distraction. Ito ay parang inano yung aming attention para hindi masyado makafocus dyan sa impeachment proceedings, dyan sa determination of probable cause. Dahil wala namang Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court, tuloy ang pagdinig ng House panel sa April 14. Inaasahan ang pagpresenta ng mga ebidensya at testigo ng complainant sa hearing. Umaasa rin si Representative De Lima na hindi papanigan ng Korte Suprema ang kampo ni VP Duterte. Paninindigan nito, sumusunod ang Kamara sa prosesong nakasaad sa Ligang Batas at sa House Rules on Impeachment. Ano akala nila sa Supreme Court? Basta-basta na lang nasusunod? Basta-basta na lang na gano'n na naman rule na naman in their favors? I'm sure naman this time around they will exercise some level of judicial restraint bago nila pwedeng pakialaman yung ongoing na proseso, formal process before the House Committee on Justice ayon sa konstitusyon tsaka sa rules mismo ng impeachment. Binigyan ng Korte Suprema ang Kamara ng 10 araw para magkomento sa petisyong inihain laban sa impeachment proceedings. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo ang ulat na may tangka umanong pagpapatalsik kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III. Sa gitna ito ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ng House Justice Committee. Ang detalye hatid ng report ni Rosalie Coz live. Rosalie, saan nag-ugat ang ulat ng kudeta sa Kamara? Ella, hindi napuputol ang issue ng palit liderato sa Kamara. Kahapon araw ng Huwebes, April 9, nang lumabas ang impormasyon tungkol sa pagtatangka umanong palitan sa pwesto si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo. Ito'y matapos umano ang pag-uusap ni na Representative Arroyo at Vice President Sara Duterte. Gayunman, mariing pinabulaanan ng dating Pangulo ang issue sa pamamagitan ng isang pahayag. Anya, nananatili ang kanyang tiwala sa pamumuno sa kapulungan ni Speaker D. Patuloy din anya ang mutual support nila ng House leaders sa isa't isa. Lumabas ang panibagong ugong ng kudeta sa Kamara bago ang nakatakdang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay VP Duterte sa April 14 o sa susunod ng Martes. Dito inaasahan ang pagpresenta ng mga ebidensya at testigo laban sa Vice Presidente. Kilalang mentor at kaalyado ni VP Duterte si dating Pangulong Arroyo. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Rosalie Coz. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na wala pa siyang opisyal na senatorial lineup para sa idaraos na 2028 national elections. Ayon sa Vice Presidente, masyadong mainit ang politika sa bansa, kaya't ayaw muna niyang tukuyin ang mga personalidad na posible niyang maging kaalyado. May balita si Gladys Tumabi. Matapos na inianunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong pagtakbo bilang presidente sa darating na 2028 national elections, ilang personalidad na aniya ang nagpahayag sa kanya ng interes na kumandidato at mapabilang sa kanyang senatorial lineup. Sa kabila nito, sinabi ni VP Sara na sa ngayon ay wala pa siyang pinal na senatorial slate at tumanggi munang pangalanan ang mga ito dahil sa anyay mainit na sitwasyon ng politika sa bansa. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senator's list sa elections sa 2028. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit na kanigan ko ay hinaharas, tinatreten, pinafile ng kaso, inaatake. Kaming lahat ay presumptive candidates pa lang dahil wala pa namang filing ng candidacy. Dagdag pa ng Vice Presidente, hindi pa rin tiyak sa ngayon kung tutuloy nga ang mga ito sa kanilang kandidatura, lalo't hindi pa naman naidaraos ang filing ng Certificate of Candidacy o COC filing. Patungkol naman sa posibleng magiging katandem ni VP Sara sa pagka-Vice Presidente, sinabi nito na sa ngayon ay wala pang pinal na napipili para sa kanyang makakatambal sa darating na eleksyon. Kung ready, kung meron na, dahil sa ngayon wala pa naman akong Vice President na candidate na kasama, kung meron na at ready na siya na magpahayag na siya ay tatakbo bilang Vice President. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dita Angara Mathay bilang bagong kalihim ng Department of Tourism. Si Angara Mathay ay nagsilbi bilang commercial counselor ng Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, Japan. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahang mas mapapalakas ni Mathay hindi lang ang promosyon ng turismo sa bansa, kundi pati ang pagpasok ng dagdag na investments, hanap buhay at kita para sa mga Pilipino. Pinalitan niya si dating Secretary Cristina Frasco na naitalaga naman bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Lebanon, bunsod ng mga pag-atake ng Israel, pinapaalalahanan ng embahada ang mga Pilipino sa Lebanon na manatiling alerto at gawin ang ibayong pag-iingat bunsod ng mga nangyayaring pambubomba doon. Sa inilabas na advisory ng Philippine Embassy sa Lebanon, pinapayuhan ang mga Pilipino na mag-shelter in place sa kanilang mga employer at iwasan na munang lumabas o magpunta sa matataong lugar. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Maghanda ng supply ng pagkain, gamot, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. I-secure ang passport at iba pang mahalagang dokumento. At palagi rin na mag-monitor ng mga updates sa official page ng Philippine Embassy at mag-ingat sa fake news. Inihikayat rin ang ating mga kababayan doon na mag-avail na ng voluntary repatriation habang posible pa ang paglikas sa ngayon. Inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang kalendaryo na naglalaman ng mga aktibidad para sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre ngayong taon. Noong nakaraang buwan, pinirmahan ng Pangulo ang batas para sa bagong petsa ng eleksyon. Alamin natin ang detalye mula sa ulat ni Dante Amento live.
Dante, may petsa na ba ng paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa BARM elections? Yes, Ella, meron ng petsa ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COCOC. Kasama po yan activities na inilabas ng Commission on Elections. Naglabas ang Commission on Elections o COMELEC ng Resolution number 11214 na nagtatakda ng kalendaryo ng mga aktibidad at panahon ng mga ipinagbabawal na gawain para sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Ang eleksyon ay nakatakdang ganapin sa September 14 ngayong taon. Mula May 5 hanggang 7 itinakda ang panahon para sa paghahain ng Certificates of Candidacy o COC ng mga district representative at ang listahan ng mga nominado ng mga partido at koalisyon. June 15 hanggang 29 ang pagbuo ng Electoral Board, Special Electoral Boards at Board of Canvassers. July 16 hanggang September 29, ito ang opisyal na election period. Sa panahong ito, mahigpit na ipatutupad ang gun ban o ang pagbabawal sa pagdadala at paglilipat ng mga armas, maliban na kung may nakasulat na pahintulot mula sa komisyon. July 30 hanggang September 12 ang panahon ng pangangampanya para sa mga kandidato at partido. Nakalagay din sa resolusyon na mula September 15 hanggang 29 ay dapat tapos na ang pamamahagi ng honoraria sa mga poll workers na karamihan ay mga guro. Kaugnay nga dito sa mga development na ito ay ikinatuwa naman ng Bangsamoro government ang pagdaraos o nakatakdang pagdaraos ng halalan sa kanilang rehiyon na ilang beses na rin naipagpaliban. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, El. Maraming salamat, Dante Amento. Binisita ng Department of Public Works and Highways kasama ang pamahalaang panlalawigan ng Albay ang nakatenggang konstruksyon ng 4-line Kilikao to Binitayan Bridge. Ayon sa provincial government, kailangan na maiprioridad ang pagkumpleto sa konstruksyon ng tulay upang madaanan na ito bago pa matapos ang taong 2026. May balita si Ryan Salatandol. Magkasamang ininspeksyon ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways Bicol at ng pamahalaang lalawigan ng Albay ang natenggang konstruksyon ng 4 lanes Kilikao to Binitayan Bridge sa bayan ng Daraga, Albay. September 2024 pa nang pasimula ng konstruksyon ng second phase ng proyekto. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito natatapos dahil terminated na umano ang budget sa proyekto. 82% completed na. Pero ang problema, yung pera nito nag-expire na. Kasi 2024 pa to. So, kailangan na ibalik yung pera yung natitira. So ngayon, magre-request tayo kay Secretary para matapos ito this year. Ang kontraktor ng nasabing tulay ay ang kumpanyang SunWest Construction sa Albay na pagmamay-ari ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sinabihan ko si Director Tanggol. Tingin ko, yung mga taong papayag, lalo na dito sa Daraga, hindi na siguro sila papayag na umabot pa itong 2027, kaya dapat gawa na natin ang paraan. Sa taya ng DPWH, mangangailangan ng 56 million pesos na karagdagang pondo upang matapos ang konstruksyon ng natenggang proyekto. Kung matatapos, malaking tulong sana ito sa mga mamamayan ng Daraga dahil maiibsa ng mabigat na traffic sa mga national road sa naturang lugar. Sa oras na makumpleto, magiging madali na ang biyahe ng mga Albayano na manggagaling ng District 2 patungo ng District 1 nang hindi na kailangang dumaan sa main road at city proper ng Albay. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan diin ng isang senador na hindi dapat gawing permanente ang full online classes sa mga universidad at kolehiyo. Bagamat pinayagan ito ng Commission on Higher Education dahil sa krisis sa langis, bunsod ng tensyon sa Middle East, dapat umanong pansamantala lamang ito at hindi dapat kasanayan ng sistema. Narito ang report ni Jed Naresina.
Lubhang nababahala si Senator Pia Cayetano sa desisyon ng Commission on Higher Education o CHED na payagan ang 100% online classes bilang tugon sa krisis sa enerhiya ngayon sa bansa. Ayon sa senadora, nauunawaan niya na ang hakbang na ito ay isang pansamantalang solusyon lamang upang matiyak ang pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga nasa kolehiyo, kasabay ng pagsisikap na makatipid sa konsumo ng langis at enerhiya sa gitna ng State of National Energy Emergency. Ngunit binigyang diin niya na kinakailangan ng matinding pag-iingat dito. Ipinaliwanag ng mambabatas na maaaring lalong lumalim ang learning gap sa bansa, lalo na para sa mga estudyanteng kulang sa kagamitan o teknolohiya, maging sa mga walang access at hindi maayos ang koneksyon sa internet. Gayon din ang mga estudyante na walang maayos na espasyo o lugar para sa kanilang pag-aaral sa bahay. Dahil dito ay giniit ni Senator Cayetano na hindi dapat hayaang maging permanenteng pamantayan ang online modality dahil mahalaga ang face-to-face classes sa disiplina at kabuuang development ng mga mag-aaral. Sa huli, hinimok niya ang CHED na magtakda ng malinaw na benchmarks o basihan at timeline upang matiyak na ang hakbang na ito ay mananatiling isang emergency measure lamang at hindi magiging bagong normal. Nauna nang sinabi ni CHED Chairperson Shirley Agrupis na ito ay isang temporary crisis response measure sa ilalim ng Academic Sustainability Plan gaya ng ginawa noong COVID-19 pandemic. At nakadepende pa rin aniya ito sa kakayahan at kahandaan ng higher education institutions na magsagawa ng pure online classes. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang na-activate ang Coast Guard District sa Kalayaan Island Group na layong palakasin ang presensya ng puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, muling nakaranas ng pangaharas ang aircraft ng PCG matapos itong paliparan ng flares ng China habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. May balita si Ryan Lacanlale. Sa layuning mapalakas ang presensya at puwersa ng Pilipinas sa may West Philippine Sea, inactivate na ang bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group. Sa mga larawang ibinahagi kahapon ng Philippine Coast Guard, pinangunahan ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez at Senator Erwin Tulfo ang pagbisita sa Pag-asa Island para sa activation ng bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group. Bahagi ng activation na i-upgrade ang unit bilang isang full Coast Guard District na may sariling command center, mga barko, sasakyang panghimpapawid at mas malakas na operations area. Kasama rin dito ang pagpapalakas ng infrastructure at paghahatid ng serbisyo sa mga residente sa Kalayaan Island tulad ng edukasyon at health support. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, magandang hakbang ito para palakasin ang presensya ng pamahalaan sa lugar. Well, that means they have more presence there, no, and they will put more assets there, and that means more patrols there. So that will be good. Aniya karapatan ng Pilipinas na palakasin ang puwersa sa Kalayaan Island Group. Samantala, habang pinapalakas ng Pilipinas ang presensya nito sa West Philippine Sea, iniulat ng Philippine Coast Guard na nagpalipad ng flares ang China laban sa isang PCG aircraft na nagsasagawa ng routine Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Nangyari ito sa Panganiban Reef at Samora Reef habang nagsasagawa ng monitoring sa mga aktibidad sa karagatan sa lugar kahapon April 9. Ayon sa Coast Guard, sinadya at mapanganib ang aksyon na ito ng China dahil nalagay sa panganib ang buhay ng mga sakay ng aircraft ng PCG. Muli namang nagpahayag ang China ng pag-angkin ng indisputable sovereignty, pero giit ng Pilipinas, wala ito sa batas at taliwas ito sa 2016 arbitral ruling. Sa kabila ng mga insidente, nananatiling nakatutok ang Pilipinas sa pagprotekta ng soberanya sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng muling pag-usbong ng usapin hinggil sa posibleng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa, kabilang ang China, para sa joint exploration ng langis at gas sa West Philippine Sea, iginiit ng isang retiradong maestrado na dapat maging malinaw na hindi nito makokompromiso ang soberanya ng ating bansa. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Isinusulong ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang paggamit ng terminong joint cooperation sa halip na joint development sa mga posibleng kasunduan sa West Philippine Sea. Ayon kay Carpio, malinaw sa konstitusyon ng Pilipinas na ang Exclusive Economic Zone o EEZ ay nakalaan lamang para sa mga Pilipino. Dagdag pa niya, sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may eksklusibong karapatan ng isang bansa na linangin at pakinabangan ang mga likas na yaman sa loob ng sarili nitong EEZ. Iginiit niya na ang Pilipinas lamang ang may karapatan sa langis, gas at mga isda sa loob ng West Philippine Sea. Pinatibay pa niya ito ng arbitral ruling noong July 2016 na kumikilala sa 200 miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Joint development means China owns the oil and gas, but out of friendship with other countries, it will allow other countries to participate in developing the oil or gas field. Sabi ko, we cannot agree to joint development because that is our exclusive economic zone under the Constitution, under UNCLOS. We have exclusive sovereign right to develop all the natural resources within our exclusive economic zone. Ipinaliwanag ni Carpio na sa definisyon ng China, ang joint development ay nagpapahiwatig na pag-aari nila ang langis at gas at pinapayagan lamang ang ibang bansa na makibahagi. Dahil dito, iginiit niya na hindi dapat pumayag ang Pilipinas sa ganitong uri ng kasunduan dahil labag ito sa konstitusyon. Sa halip, inirerekomenda niya ang joint cooperation o joint arrangement na nakabatay sa service contract system ng gobyerno. We should use the term joint cooperation because under that term, the oil and gas belong to the Philippines and we just invite other foreign companies, foreign states to help us develop the oil and gas. As long as the development is under the service contract system of the Philippines, we are safe. Sa ilalim ng sistemang ito, nananatiling pag-aari ng Pilipinas ang langis at gas at ang mga kontrata nakaayon sa batas ng ating bansa. Binalikan din ni Carpio ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara na labag sa konstitusyon ng Joint Marine Seismic Undertaking noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil pinayagan nito ang dayuhang partisipasyon sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ibinahagi rin niya na noong panahon ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, nilagdaan ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pilipinas at China para sa kooperasyon sa West Philippine Sea. Animoy naging positibo ang takbo ng negosasyon dahil pumayag ang China na sumunod sa service contract system ng Pilipinas. Ngunit sa huli, hiniling ng China na tanggalin ang mga probisyon na nagsasaad na pag-aari ng Pilipinas ang langis at gas. Gayun din ang probisyong nagsasabi na saklaw ito ng batas ng Pilipinas. Dahil dito, hindi na ipinagpatuloy ang nasabing kasunduan. But at the last minute, China said, "Tek muna, pag-get natin yung phrase whereas the oil gas belong to the Philippines and tanggalin natin yung provision, Philippine law govern the contract." We could not do that because that will violate the Constitution. That will abandon the arbitral award. Samantala, naniniwala din itong political will ang kailangan ng Pilipinas upang mapakinabangan ang langis at gas sa loob ng sariling EEZ ng bansa. Anya dapat nating tularan ang Malaysia at Indonesia na hindi nagpapasindak sa China. Kaya ngayon ay napapakinabangan na nila ang kanilang natural gas.
Ganito rin aniya ang dapat gawin ng Pilipinas upang mapunan ang pangangailangan ng langis, lalo na sa panahon ngayon na mayroon tayong umiiral na state of national energy emergency. The Constitution and the Arbitral Award say it's ours, exclusively belonging to the Philippines. Bakit hindi natin kunin? Bakit magawa ng Malaysia, magawa ng Indonesia? Ano ang dahilan? Bakit hindi natin makukuha yung gas? It's political will. Wala tayong political will. Dapat makuha natin yan. Nakuha ng Malaysia, ng Indonesia, bakit hindi natin makuha? Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hawak na ng mga otoridad ang 3 kadeteng sangkot sa umano'y hazing ng mahigit 20 underclassmen ng Philippine National Police Academy. Ipinag-utos na rin ng PNP ang internal cleansing sa loob ng akademya. Ang detalye hatid ng report ni Lea Ilagan Live. Lea, nasaan na yung mga ikinustudiyang kadete? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Base sa inisyal na ulat, nasa kustudiya na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group itong 3 suspect at sasailalim o sumasailalim sila sa investigasyon. Aga, ang 3 ay sinasabing na mga suspect ay sinasabing mga third-class cadet mula sa Eco Company, habang nasa 22 naman ang umano'y biktima ng mga ito. Base sa inisyal na impormasyon, sila ay pinahiran ng pinaghalo-halong chemical, kabilang na ang chili peppers na may alcohol, painkiller liniments at pati muriatic acid sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Inilagay umano ito sa kanilang likod, kamay at maging sa masiselang parte ng katawan. Kaya naman ang mga biktima, Aga, nagtamo ng paso at lapno sa balat. Nangyari ang insidente noong April 3 sa loob mismo ng akademya. Lumalabas pa aga sa investigasyon na nagsimula ang hazing matapos isisi sa mga plebo ang isyo tungkol sa isang kadete na nagbabalak na mag-resign. Kaugnay niyan, agad na maipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang malawakang internal cleansing sa loob ng PNPA. Mariin din kinundina ng hepe ng pambansang pulisya ang insidente at binigyang diin na hindi kukonsintihin ng PNP ang anumang anyo ng hazing. Dapat aniyay sa loob ng organisasyon nagsisimula ang disiplina. Tiniyak din ang hepe ng pambansang pulisya na mananagot sa batas ang mga sangkot sa hazing. Samantala, bilang bahagi naman ng principle ng command responsibility, inalis na rin ang tactical officer of the day noong nangyari ang insidente. Nasampahan na rin aga ng kasong paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act ang mga suspect. Aga, bukod doon sa 3 nasa kustudiya nga ng CIDG, ay sinasabing mayroon pang 7 John Does na iimbestigahan ang mga otoridad. Habang yung mga biktima naman, Aga, ay patuloy na sumasailalim sa medical attention at psychological support. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagre-recruit na ng mga dayuhan ng mga rebeldeng komunista mula sa New People's Army. Ito ang sinisiyasat ngayon ng Philippine Army batay sa mga materyales na kanilang na-recover matapos ang makasagupa ang mga rebelde sa San Jose sa Occidental Mindoro. Ayon sa 2nd Infantry Division ng Philippine Army, nakakuha sila ng mga handwritten notes na tila diary entries na isinulat sa matatas na Ingles. Nagsimula ang mga tala noong March 11, naglalarawan ng araw-araw na karanasan ng isang individual na naninirahan sa kabundukan kasama ang armadong grupo. May checklist din na mga gamit para sa ilang okasyon, indikasyon ng paghahanda para sa matagal na operasyon sa liblib na lugar. Nanawagan ng mas pinaigting na pagkakaisa si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. sa gitna ng tumitinding hamon sa maritime security sa rehiyon. Sa kanyang talumpati sa Maritime Security Symposium 2026, iginiit ni Romeo Browner Jr. na mahalaga ang unity ng ASEAN upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa karagatan. May report si
Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung binigyang diin ni AFP Chief of Staff Browner tungkol dito sa kahalagahan ng ASEAN sa maritime security? Sa gitna ng nagbabagong geopolitical landscape, binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan ng pakikiisa ng Association of Southeast Asian Nations. Ayon kay Browner, nananatiling pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang ASEAN sa pamamagitan ng dialogo, respeto at pagkakasundo. Dagdag pa niya, sa kabila ng patuloy na pabago-bago sa security environment, lalo na sa usapin ng maritime, kinakailangan ang mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa rehiyon. Binanggit din ng AFP Chief na ang mga hamon sa karagatan tulad ng seguridad, illegal activities at climate-related risks ay hindi lamang limitado sa iisang bansa lamang. Kaugnay nito, binahagi rin ni Browner ang pinaigting na ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. Kabilang na ang mas pinalakas na joint patrol sa Sulu at sa Levis Sea at ang intelligence at training exchanges. Para sa AFP, ang maritime security ay hindi lamang tungkulin ng kundi isang kolektibong responsibilidad ng rehiyon. Sa huli, nanawagan si Browner ng konkretong aksyon mula sa mga bansa sa ASEAN. At yan muna ang live mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagpapasaklolo na sa pamahalaan ng mga producer ng asukal sa Negros Occidental dahil sa nararanasang mainit na panahon. Pangamba ng grupo, mababawasan ang produksyon ng asukal bunsod ng nararanasang tagtuyot. Makibalita tayo kay Lalay Moreno, live. Lalay, ano ang hinihiling nilang tulong sa pamahalaan? Kailan nananawagan ng agarang cloud seeding operation ang United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED sa Department of Agriculture. Ito ay dahil sa epekto ng dry season sa mga pananim na tubo. Kung magpapatuloy pa ito ay ibababa o baka bababa ang produksyon ng asukal sa bansa. 60% ng sugar production kasi sa Pilipinas ay galing sa probinsya ng Negros Occidental. As of March 22, 2026, umabot sa 1.35 million metric tons ang sugar output sa Negros Occidental. Mababa ng 4% mula sa 1.4 million metric tons output noong 2024 hanggang 2025. Isa sa dahilan nito ang kakulangan ng tubig o ulan. Apektado din ngayon ang mga magsasaka dahil sa krisis sa langis, lalo't mataas ang kanilang production cost. Ang cloud seeding ay isang proseso kung saan nilalagyan ng asin o dry ice ang ulap para magdulot ng ulan. Yun muna ang ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Hindi mapatubigan ngayon ang ekta-ektaryang mga sakahan sa ilang mga bayan sa Bulacan. Epekto yan ng nasirang rubber gate ng Bustos Dam. Mula sa Balagtas, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, gaano na katindi yung epekto niyan sa mga pananim? Magandang tanghali, Aga. Malaking epekto nito lalo na doon sa mga sakahan na hindi na napapatubigan sa ngayon ng mga supply na patubig na nagtutuyot na yung mga sakahan at nagkakamatay na rin yung kanilang mga pananim at yung apektado na rin yung mga anihin na palay ng mga magsasaka. Dumaday ngayon ang mga magsasaka sa siyudad ng Malolos, bayan ng Bulacan at Balagtas dahil sa pahirapan sa kanila sa kawalan ng supply ng tubig sa kanilang ekta-ektaryang sakahan. Ayon sa mga magsasaka na si Juanito Conosco, sa tindi ng init at kawalan ng supply ng tubig, nagkakamatay na anya ang kanyang tanim na palay. Problema niya, sa halip na umani siya, ay mauwi lang sa wala ang kanyang pinaghirapan sa 10 hektaryang sakahan. Logi sa magsasaka. Kahit mga porsentual, logi na. Sa pagod, wala ng tubig. Hindi namin alam kung kikita pa dyan. Palay namin. Ganyan, tuyong-tuyo. Ang bukid namin, puro damo na. Wala na kayo papala, ubos na talaga.
Depensa naman ng NIA Region 3, may sapat namang patubig na galing sa Angat Dam sa NIA. Ang problema lang, sira pa rin ang rubber gate ng Bustos Dam, kaya napipigilan at hindi nakakarating ang tubig sa mga malalayong irigasyon. Kasi nagkakaroon na tayo ng rotational water delivery dahil nga, di ba, alam naman natin yung Bustos Dam natin, yung rubber, naka-deplete sa mga previous natin na situation. So hanggang ngayon, ina-address pa natin yun. Pero ang elevation ng Bustos natin is nasa elevation 15.2. So ibig sabihin doon, although mababa, kasi di pa tayo nakakapaggawa ng temporary carpal damming, Samantala sa mga apektadong bayan at syudad sa Bulacan, umaasa lang sila sa local flow at mga pumping station, pero hirap pa rin sila lalo na kailangan nilang gumastos ng pambili ng krudo para mapatubigan ang kanilang mga pananim. At yan muna ang ating latest slide mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Nagdeklara ng pansamantalang tigil putukan si Russian President Vladimir Putin kaugnay ng pagdiriwang ng Orthodox Easter mula April 11 hanggang 12. Inatasan ang puwersa na militar ng Russia na pansamantalang ihinto ang kanilang combat operations sa lahat ng lugar, ngunit manatili pa ring alerto sa posible maging agresyon ng kanilang kalaban. Ayon sa Kremlin, inaasahan nilang susunod din ang Ukraine sa naturang hakbang. Samantala, sa kanyang ex-post, sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na paulit-ulit nitong sinasabi na handa sila sa kaparehong hakbang na gagawin ng Russia. Nagmungkahian niya sila para sa pansamantalang tigil putukan at kikilos sila ng naaayon dito. Dagdag pa ni Zelensky, kailangan niya ng mga tao ng tunay na hakbang patungo sa kapayapaan at may pagkakataon ng Russia na huwag nang bumalik sa mga pag-atake pagkatapos nito. Inakusahan ni US President Donald Trump ang Iran ng hindi maayos na pagpapatupad ng sistema sa Strait of Hormuz. Ang naturang pahayag ay bunsod ng napabalitang pagpapataw ng Iran ng kaukulang bayad para makatawid sa naturang ruta. Sinabi ni Trump na kailangan na nila itong ihinto. Hindi niya ito sang-ayon sa kanilang napagkasunduan. Matatandaang nagkasundo ang Iran at US na magpatupad ng 2 linggong tigil putukan upang mapag-usapan ang pangmatagalang kapayapaan sa naturang rehiyon. Bahagi ng naturang usapan ang pagbubukas sa Strait of Hormuz upang malayang makatawid ang mga oil trade ship. Gagawin na ang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Lebanon sa susunod na linggo sa Washington ayon sa isang opisyal ng US State Department. Ito ay kasabay ng lumalaking pangamba ng international community na maaaring masira ang maselang tigil putukan sa pagitan ng US at Iran dahil sa matitinding pambobomba ng Israel. Una nang tinanggihan ng gobyerno ang Lebanon ang inialok ng Israel na direktang negosasyon na nakatuon sa pagdisarma sa Hezbollah. Iginiit ng Lebanon na kailangan muna ng tigil putukan bago ang anumang pag-uusap. Ayon sa Hezbollah, patuloy ang kanilang labanan sa lupa laban sa puwersa ng Israel at nagpakawala sila ng mga rocket bilang tugon sa umunay paglabag sa ceasefire. Sa kabila ng hirap na nararanasan ng maraming Pilipino, bunsod ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis, hindi pa rin nawawala sa iba ang diwa ng pagtulong sa mga nangangailangan. Tunghayan natin ang iba't ibang nakakaantig na kwento ng mga kakandahang loob ng ilang grupo at individual na gumawa ng paraan upang makatulong sa higit na nangangailangan. Ngayong mahigit 1 buwan na ang digmaan sa gitnang silangan at wala pa ring senyales ng paghupa ng tensyon. Patuloy ang labis na pagtaas ng presyo ng langis at tila ba malabo na muling manumbalik ang mababang presyo nito dahil sa dami ng mga infrastrukturang pang-enerhiya ang nasira ng bombahan sa Middle East. Dahil dito, pahirap ang sitwasyon ng ilan nating mga kababayan, lalo na ang mga tsuper na nakaasa ang kabuhayan sa pamamasada.
Pero sa gitna ng krisis na ating pinagdaraanan, dito muling nabubuhay ang diwa ng pagdadamayan at pagtulong sa mga kapwa-tao nating nangangailangan. Gaya na lamang ng mga estudyante ng De La Salle University Dasmariñas Campus na nagtulong-tulong na mag-organisa ng community pantry para sa mga PUV driver. Sa pamamagitan ng mga donasyon, namahagi ang mga estudyante ng libreng mga gulay, delata, noodles at iba pang makakatulong upang may maipangtawid gutom ang mga tsuper sa kanilang pamilya. Bukod sa grupo ng mga estudyante, kahanga-hanga rin ang ginagawa ng ilang online influencers na ginagamit ang kanilang platform upang makatulong sa mga kapwa-tao nating nangangailangan. Gaya na lamang ng pharmacist at content creator na si Archie Larga. Masaya niyang ibinahagi sa kanyang social media na umabot sa 1,169 na mga tricycle drivers mula sa kanilang bayan sa Marinduque ang natulungan ng 500 pesos na fuel support na kanyang ipinamahagi. Ayon kay Archie, nagawa niya ito dahil na rin sa tulong ng mga taong sumusuporta sa kanya. Pinasalamatan rin ito ang mga gasolinahan na naging bahagi para matulungan ang mga tricycle drivers sa kanilang lugar. Again, gusto ko lamang pong pagpasalamat sa inyo dahil kung hindi po din dahil sa inyo, hindi ko naman po magagawa ang initiative na ito. And again, gusto ko lamang po linawin na wala po akong ibang intensyon basta tumulong lamang po sa isa sa mga sektor na pinakang apektado ng krisis na ating kinakaharap ngayon. Maraming salamat po sa nagbigay ng gasolina. Sir, maraming salamat po sa paggasolina. Sir, salamat po sa gasolina, libre. Ingat po kayo lagi. Salamat. Gaya ni Archie, sinamantala rin ng mag-inang content creators na Di Aguinaldos ang kanilang platform para makatulong sa mga tricycle driver. Sa video na ibinahagi ng mga ito, ilang tricycle drivers ang inaya nila na dumaan sa gasoline station at sinurpresa ang mga ito patapos nilang bayaran ang pagpapa-full tank ng mga ito. Boss, daan muna tayo sa gasolina. Ay, papapalit pa kayo? Ha? Saan ka ba nagpapasok gasolina? Diyan mo, diyan mo. Magpapultang pa. Salamat po. Sir, pakiload mo nga ako. Premium. Oo, puno yun. Okay, thank you. Tunay na nakakaantig at nakakataba ng puso na makitang sa gitna ng hirap na ating pinagdaraanan. Minsan pang pinatutunayan ng ating mga kapwa-tao na namumutawi pa rin sa atin ang diwa ng pagdadamayan sa oras ng kagipitan. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isayas, Kapitulo 40, versikulo 31, na nagsasabi, "Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabago ng lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!